So ngayon mga kapatid, ang isa naman na paraan para tayo po ay lumago, spiritual, is Bible reading. Okay? We need to learn how to read the Bible. So basahin muna natin mga kapatid for reference, Joshua chapter 1 verse 8. Okay, Joshua chapter 1 verse 8 and then paki-prepare din ang Psalms chapter 1 verse 2. So Joshua chapter 1 verse 8, this book, ito po yung salita ng Diyos, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Now, merong promise kasama dyan, when we read and meditate the Bible or the Word of God day and night. Sabi dito, then you will make your way successful and then you will be prosperous. So sabi dito, when we meditate the Word of God day and night, promise ng Panginoon, magiging matagumpay ka at ikaw ay pagpapalain. And then in Psalms chapter 1, verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditate day and night. Kailan daw dapat mag-meditate sa Bible? Day and night. Every day. First thing to read in the morning, and the last thing to read at night before we sleep. Amen? So yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. By the way, we welcome ating bisita po. Sister, anong pangalan niya? Anika. Thanks for joining us tonight. Anytime, pag available ka, join ka lang. So, ang atin pong pag-usapan is how to read your Bible. So, sino na dito ang nagbabasa ng Bible? Yung kayo lang personal. Taas ang kamay. Sister Shane, Brother Alejandro, praise Brother Eric, praise God. Ano yung last book na binasa mo, Brother Alejandro? Yung John 3:16 lagi. Ayan. yun lang lagi. Gusto mong ma-memorize. That's good. So, himay-himayin mo, no? Mas okay pa yung isang verse binabasa mo, pero talagang na-absorb mo, nanguya mo, kabisado mo. Kaysa yung marami kang verse, pero hindi mo naman pala naintindihan. Praise God. Brother Eric, anong huli mong binasa? Nung basa ka ng Bible? John din. John 3:16 din? Or basta Book of John? Alright. Nakahilo. Praise God. So, nakakatawa mga kapatid na kayo po ay nagbabasa ng Bible sa inyong sarili at magandang starting point talaga ang Book of John. Lalo na sa mga bago pa lang na magbabasa ng Bible. So, kung tayo mga kapatid, ang ating katawan ay hindi po tayo mabubuhay ng hindi nakakakain, ganon din po ang ating spiritual life. Hindi rin ito mabubuhay kung walang Word of God. Diba? Ano kayang mangyayari kay Brother Jerry kung kakain lang siya ng once a month or twice a month, mangangayayat siya o kaya magiging malnourished siya dahil hindi na siya kumakain. So kung ikaw ay kumakain ka lang ng salita ng Diyos tuwing linggo lang, malnourished ka nun kasi ang kain dapat araw-araw. O pwede nga, thrice a day. No? So kailangan natin maging matakaw, maging gutom na gutom sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Like the favorite illustration ng maraming preacher, yung isang tao ay meron siyang dalawang alagang aso, si Whitey at si Blackie, at tinanong siya, kung ipag-aaway mo si Whitey at si Blackie, sino ang mananalo? Ang sagot ng may-ari, kung sino ang pakakainin ko. Kung gugutumin ko si Whitey, pakakainin ko si Blackie, mananalo si Whitey. Kung gugutumin ko si Whitey, pakakainin ko si Blackie, mananalo si Blackie. So ganun din sa ating spirit at sa ating flesh, kung lagi nating pinapakain ang spirit natin ng Word of God, matatalo natin yung flesh.
Pero kung lagi lang kain ng flesh at hindi mo pa kainin ang kaluluwa mo ng Word of God, matatalo ka talaga ng iyong flesh. Kaya kailangan natin palaging kumain ng Word of God. Kaya lagi itinuturuan ng bawat isa, magbasa ng Bible, mag-meditate sa Bible, kakanta pa sa Sunday school, read your Bible, pray every day, and you grow, 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 grow. Praise God. But then I know marami sa inyo, lalo na hindi kayo laki sa church, hindi kayo laki na nagsisimba, hindi kayo familiar sa Bible, you may be asking, paano ba magbasa ng Bible? Gusto kong magbasa ng Bible kaso hindi ako marunong. Sabi nga ni Brother Eric, nakakahilo. Diba? Unang tingin mo pa lang, nalulula ka na sa mga salita. Ano bang nangyayari dito? Di ko maintindihan. So we will teach you tonight, mga kapatid, kung paano po magbasa ng Bible. Now, before you read the Bible, kailangan alamin muna natin ano ba ang motibo mo. Bakit ka nagbabasa ng Bible? Do you read the Bible for devotion? Dahil magpipray ka at gusto mong himay-himayin yung Word of God? Or do you read your Bible for tinatawag nating academic purposes? Ibig sabihin, si Sister Shay, na-assign siya ngayong Sunday, kunwari, mag-preach. So mag-aaral siya para meron siyang ma-preach this Sunday. Or magbabasa ka ba ng Bible dahil meron kang kadebate sa Facebook? Meron kang kaaway, mga kapatid, na gusto mong banatan ng Bible. So ano ba yung motibo mo sa pagbabasa ng Bible? Do you read to study or do you read to worship? In whatever way, mga kapatid, okay naman lahat yan. Basta dapat ang una nating objective sa pagbabasa ng Bible ay sambahin ang ating Panginoon. Pero dito ako magfo-focus, mga kapatid, sa devotion. Or sabihin na nating devotional approach. Okay? Sa pagbabasa po ng Bible. Then, pangalawa na kailangan mong gawin is mamili ka nung translation na comfortable ka. Hindi mo kailangan magpaka-trying hard ng King James Version. Okay? Hindi kasalanan kung hindi ka magbasa ng King James. Dahil ang King James ay sinulat translate nung 1600s sa Europe, at ang English dyan ay yung mga British English. Kaya mababasa natin yung thou, di ba? Thou, O Lord, thou shall not kill. Pero pag sa English natin ngayon, do not kill lang yun. Pero sa English before, thou. So minsan malilito ka na kung ano ba meaning na itong thou, ang hirap na maintindihan. So merong King James Version at marami pang ibang version. So kailangan mamili ka ng Bible na naiintindihan mo. Okay? Wala tayong standard na sagot na ito lang ang tamang translation, bawal na kayo magbasa ng iba. Paano kung nahirapan kayo maunawaan? Kaya nga meron tayong variety ng mga translation na pwede niyong pagpilian dahil iba-iba tayo ng level ng comprehension. Okay? So, kung gusto niyo po ng literal, word by word na translation, ang sinasuggest po natin, mga kapatid, ay yung King James, KJV, or NASB, which is ito yung gamit ko ngayon. Ito yung favorite ko, yung New American Standard Bible. Dahil accurate yung pagka-translate nila from Hebrew to English. Okay, so talagang kung ano yung nakasulat sa original, translate talaga nila word by word. So kung gusto natin ng literal, accurate translation, kunin natin yung King James Version. Kung gusto naman natin ng hindi sobrang lalim, yung maintindihan lang, pero sakto pa din, ito yung tinatawag nating balance interpretation,
ang version po na isasuggest ko ay yung ESV. Alam niyo yung ESV? Ano yan? English Standard Version. Okay? Ito, madaling basahin, madaling maunawaan. At the same time, accurate pa din yung translation sa original text. Kung gusto natin ng sobrang daling basahin, na yung mga terms na ginamit ay yung mga word na ginagamit natin ngayon, ito yung pinaka-recommended na easy read. Okay? Ito po mga kapatid, yung NLT. New Living Translation. Magugulat ka, may isang talata sa King James, ang hirap maintindihan. Pagdating mo sa NLT, sobrang dali. Magugulat ka, wow, ang dali lang pala intindihin. Dahil ito po yung for easy reading, hindi malalalim yung mga term na ginagamit na English. Very easy to understand. Pagdating naman mga kapatid sa Tagalog na Bible, yung malalalim na Tagalog at minsan mahirap maunawaan na Tagalog ay yung ADD. Ito yung ang dating Biblia. Ibig sabihin, mga lumang salita ang Tagalog. Para kang nagbabasa ng tula ni Francisco Balagtas. Or mga karimari-marim, inabuturan. Mga malalalim na Tagalog, yan po yung ang dating Biblia. Anong version ng Tagalog nyo dyan? Diba may mga Tagalog Bible? Ano yan? Ang dating Biblia ba yan? Or yung Tagalog? Ano yung sa Tagalog? Okay. Kung gusto nyo ng Tagalog na madaling maunawaan, ito po mga kapatid yung MBB. Ano naman yung MBB? MBB, ito yung Magandang Balita Biblia. So ito na po yung Tagalog na ginagamit natin na Tagalog sa panahon natin ngayon. Hindi yung mga lumang Tagalog ng panahon ng mga Kastilang Tagalog. Tagalog na ating maintindihan. So kung mag-start pa lang kayo at gusto nyo, Pastor, gusto ko ng Tagalog, piliin nyo yung Magandang Balita Biblia. Sadly, walang Tagalog Bible na available dito sa New Zealand. Pero kung meron kayong mga kamag-anak or kakilala sa Pinas na pwede nyong mautusan, ang sabihin nyo yung Magandang Balita Biblia. Yan po yung pinaka-madali pong translation. So, ngayon, kunyari nakapili ka na mga kapatid. Kunyari, kay Pastor Earl, NLT. Okay, bumili ka ng Bible na NLT ngayon. Anong sunod? Ang sunod is, anong book sa Bible ang babasahin mo? Yun yung magandang tanong dyan. Anong book sa Bible ang iyong babasahin? Now, kung gusto mo kilalanin si Jesus, kung gusto mo mag-focus muna kay Jesus, which is my top recommendation, na si Jesus, gusto mo makilala si Jesus, sino ba si Jesus, ano ba yung mga turo ni Jesus, ano ba yung mga ginawa ni Jesus, ano ba yung mga pangako ni Jesus. So mag-focus ka sa John. Sa Book of John. Kasi ang motibo ng Book of John ay ipakita sa atin na si Jesus ay Diyos. Kaya may kita nyo dyan sa Book of John, laging sinasabi dyan na, I am the light of the world, I am the good shepherd. Yung term na Son of God ay paulit-ulit mo pong mababasa sa Book of John. And then, pati yung tatlong gospel. Ano yung tatlong gospel? Matthew, Mark, and Luke. Ayan. So, dito ka magsimula, mga kapatid. Matthew, Mark, Luke. Alright? Huwag ka muna mag-focus sa Obadiah o kaya sa Leviticus. Malulula ka doon. Okay? Start ka muna kay Jesus. Dahil siya naman ang pinaka-main character ng buong story ng Bible.
Yung overall narrative ng Bible, si Jesus ang focus. So, kung gusto mo mag-focus kay Jesus, start ka dyan sa John, Matthew, Mark, and Luke. Kung gusto mo naman maintindihan yung salvation, ano ba yung plano ng kaligtasan ni Lord, ano ba talaga dapat gawin ng tao para maligtas, ay mag-start ka sa Book of Romans. Okay? Sa Book of Romans, yan po yung kinoconsider na marami na magandang nasulat ni Pablo sa lahat ng nasulat niya. Ilan ang nasulat ni Pablo na libro? Epistles? Sinong kayang maka-guess? Ilan? 5? Hindi, higher? Sino maka-guess? Ilan ang nasulat ni Paul? Higher? Higher? 14. Grabe si Ninong Joseph. Thank you, Pastor Joseph. 14 epistles ang nasulat po ni Paul. Pero yung Book of Romans, ito yung parang Mount Everest ng kanyang lahat ng nasulat. Lahat ng kailangan mong maintindihan. Paano naligtas yung mga, di ba nga ang kaligtasan na kay Kristo lang. So paano yung mga tao noon na wala pa si Kristo, paano yung kaligtasan nila? Lahat yan nasagot sa Book of Romans. Paano nabalanse yung law, yung justification, yung sanctification, yung glorification. Lahat yan mga kapatid ay sa Book of Romans. So I suggest, kung gusto nyo pang maintindihan yung plano ng kaligtasan, Book of Romans po ang babasahin nyo. Kung iniisip nyo naman, gusto ko malaman, ano ba yung mga ginagawa noon ng mga early Christians, yung mga naunang Kristiyano. Hindi yan early na maaga, mga kapatid. Yung mga naunang mga Kristiyano, anong ginagawa nila? Paano sila nagsisimba? Paano sila nagpupuri? Paano sila nag-evangelism? Anong book ang babasahin? Sino makakahula? Book of? May narinig ako Genesis. Talagang early yun. Hindi po. Book of Acts, mga kapatid. Praise God. Brother Israel talagang advance. No? Sa Book of Acts. Sa Book of Acts, diyan nagsimula yung church. And diyan nagsimula yung unang outpouring ng Holy Spirit. From the day of Pentecost up to katapusan na Acts chapter 2, diyan nagsimula na nagkaroon ng tinatawag na iglesia. Kung gusto mo naman ng mga magagandang mga quotes or magagandang kasabihan, focus on wisdom. Of course, alam na ng lahat. Dahil marami, ito ang favorite Proverbs, James. Ang Book of James ang tinatawag na Proverbs ng New Testament. And, of course, Philippians. Alright? So ngayon mga kapatid, di na kayo malilito saan kayo magbabasa. Gusto nyo ng mga wisdom quotes, mga wisdom saying, yung something na mapopost nyo sa Facebook para kunwari, Bible reader, di ba? Bunta kayo sa Book of Proverbs, Book of James, and Book of Philippians. Anong favorite mo sa Proverbs, Sister Princess? Kasi nasa Book of Proverbs ka ngayon, di ba? Ayan. So marami pa mga kapatid sa Book of Proverbs. Ang Book of Proverbs ay maraming payo sa negosyo, payo sa mag-asawa, payo sa binata, payo sa dalaga, payo sa asawa mong maingay. No? Nasa Book of Proverbs lahat yan. Payo sa dila mo, paano mo kontrolin ang iyong dila. Punong-puno ng payo yan, mga kapatid. Walang katapusang payo, Book of Proverbs, at ganoon din sa Book of James. Kung gusto nyo naman ng focus kayo sa more on mga prayer or praise, of course, alam na natin yan, ang Book of Psalms. Right? Ang Book of Psalms, ang pinakamalaking chapter sa Bible. Ilang chapter ang Book of Psalms? 100 mahigit.
Magaling talaga sumagot, ah. 150 chapters. Ayan. Yung isang taon mo, mauubos sa Book of Psalms pa lang, mga kapatid. Now, kung gusto mo naman, paano nagsimula ang lahat? Yan na, yung sagot ni brother, Paano nagsimula ang universe? Paano nagsimula ang tao? Paano nagsimula ang kasalanan? Sino ang unang tao? Ano ang unang kasalanan? Sino ang unang pumatay? Sino ang unang pinatay? Paano nagsimula ang civilization? Paano nagsimula maraming iba't ibang uri ng hayop? Paano nagsimula na may ibang puti, may ibang itim, may ibang kayumanggi, may iba-ibang lahi? How come na ang mundo natin ay punong-puno ng iba't ibang lengguwahe? How it all began, of course, ang Book of Genesis. So, yan po ang tinatawag na the Book of Beginnings. Okay? Diyan ang simula ng lahat. Unang lalaki, unang babae, unang kasalanan, unang kasal na naganap, lahat diyan ay nasa Book of Genesis. So, pipili na lang kayo dito mga kapatid kung anong book ang inyo pong babasahin. Okay? Pwede kong namburahin? Alright. May picture? O, sige, picturean niyo. Okay. So, once nakapili na kayo mga kapatid ng libro na babasahin sa Bible, ang next thing na inyo pong gagawin ay mag-pray. Okay? Bago kayo magbasa, mag-pray muna kayo. Huwag muna kayong magbasa agad ng hindi na nalangin. Kasi pag di ka nag-pray, baka gagawa ka ng sarili mong interpretasyon. So ang prayer mo, Lord, hindi ako magatalino, hindi ako marunong. Gabayan mo ako, Lord, na maintindihan ko ang salita mo. So start with prayer. Now, nakapili ka na ng book. Nakapili ka na ng chapter and verse. Ano ang gagawin ko after ko na nabasa? The best way to learn, mga kapatid, sa pagbabasa ng Bible is to ask questions. Yan ang susi. Hindi mo yan maintindihan kung hindi ka magtatanong. Pagkabasa mo, magtanong ka. Okay? Tanungin mo ang Diyos, tanungin mo ang sarili mo, tanungin mo yung Bible. Ano bang sinasabi nito? Anong ibig sabihin nito? Sino ba tong nagsusulat? Ano bang pinaparating niya? Paano ko ba ma-apply ito sa buhay ko, itong nabasa ko? Ask questions. That's the best way to learn, is when you ask question. So meron tayong tatlong klaseng question na tatanungin. Sa pag-aaral ng Bible, unang question, mga kapatid, is yung tinatawag na contextual question. Alright? Contextual question. Ibig sabihin, ano yung context nung binabasa ko? Ano bang meron? Bakit niya nasabi yan? Ano bang background? Anong panahon ba ito? Bakit ito nasabi? Halos lahat ng mga maling doktrina nagbunga dahil mali ang context. They were taking it out of context. So dapat alam mo yung context. Kasi pag hindi mo alam yung context, malilito ka talaga sa Bible. Sabi sa isang talata, huwag kang kumain ng baboy. Sabi naman sa isang talata, nilinis na ang lahat ng pagkain. Pwede mo nang kainin kahit ano. Tanggapin mo na lang ng pananalangin. So malilito ka, parang kontra-kontra to . So dapat alam mo yung context. Alright? Learn the context. So paano mo malaman yung context? Ang una mong tanungin ay ito. What is the genre ng book? What is the genre? Genre of the book. Ano ibig sabihin pag genre? Ha? Tema? Ba yung genre, ginagamit yan sa music eh. Anong genre ng music gusto mo?
Gusto ko jazz, gusto ko R&B, gusto ko rock, gusto ko hip-hop, or gusto ko ng mellow, or gusto ko ng metal, heavy metal. So, tanungin mo ano yung genre ng book. Bakit importante yan? Dahil matitake mo out of context kung hindi mo alam yung genre ng book. Let me give you an example. Book of Revelation. Ang Book of Revelation ay puro po symbolism. Tinatawag nating simbolo. Hindi sila literal. Sumisimbolo lang sila. So may mababasa ka dyan mga dragon, mga ganitong itsura. Iniisip mo, literal ba yon or sumisimbolo lang? Actually, nabanggit nga doon ang Amerika, pero hindi sinabi yung word na Amerika. Pero nabanggit doon yung eagle na pumapalibot sa Israel, pinoprotektahan ang Israel. And nung mga unang panahon ng Amerika, ay talagang pinoprotektahan nilang Israel, kaya pinagpala sila ng Diyos. Dahil nag-promise si Lord kay Abraham, I will bless them that bless thee. Sino mang magbibless sa'yo, ay ibibless ko. At alam natin na ang logo ng Amerika ay eagle. So, hindi yung literal na may eagle doon, kundi yun ay symbolism. Dahil ang Book of Revelation ay punong-puno ng symbolism. So, dapat alamin mo yung genre. Halimbawa, ang Book of Isaiah. Ano ang Book of Isaiah? Ang Book of Isaiah is a prophecy. Punong-puno dyan ng mga propesiya kung ano ang mangyayari in the future. So, dapat alam mo yun na yun yung genre ng book na yun. Ang Book of Job is a poetry. Ang Book of Proverbs is also a tinatawag na poetry books. Ang Book of Ecclesiastes ay tinatawag ding wisdom poetry books. Ang Book of Acts ay tinatawag na history. Ang Book of, mga sulat ni Apostle Paul ay tinatawag na epistle. Alam niyo ba meaning na epistle? Malalim na word lang yan, pero ang ibig sabihin lang yan, letter. Okay? The letter of Paul to the Galatians. The letter of Paul to the saints in Thessalonians. So, dapat alam mo yung genre ng book. Dahil kung hindi mo alam yung genre, baka malilito ka, ano na bang nangyayari. Okay? Pangalawa yung tanungin is, who is the writer? Now, we believe na ang Bible ay meron lamang one author, but 40 plus writers. Ano ibig sabihin nun? Anong difference ng author and ng writer? Pag sinabi natin author, siya yung source ng idea. Ang writer pwede rin maging author, pero ang writer sa Bible, sinulat lang nila kung ano yung sinabi ng author. So, ang author ay si Lord. Kaya, yung lahat ng libro ni Lord na 66 book, lahat sila connect sa bawat isa. Kasi galing sa iisang utak si Lord. Meron lang siyang ginamit ng mga writers. Sinong mga writers ang ginamit ni Lord? Help me name some writers. Paul, David. Solomon, David, sino pa? Samuel, John, favorite na rin si John. Si Luke, ayan. Sino pa? Madalas kung ano pangalan ng libro, yun yung writer. Hindi si Genesis. Ay, kailan ba ako makahanap ng matinong kausap? Ayan, yung Isaiah, yung Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, si Timothy, well, hindi si Timothy ang nagsulat ng Timothy. Ang Book of Job, si Job. Book of Joel, si Joel. So mga kapatid, kailangan malaman natin sino yung writer. At pag alam mo yung writer, makikita mo na yung language na pagkagamit niya ay akma din sa kanyang personality. Halimbawa si Paul. Pag magbabasa kayo ng sulat ni Paul, sobrang hirap at sobrang lalim.
Alam niyo kung bakit? Si Paul po ay dating lawyer. At si Paul po ay dati ring Pariseo. Kaya kung pagdating sa educational attainment, mataas ang pinag-aralan ni Pablo. Pag ikukumpara mo si Peter, yung sulat ni Peter, pangmasa, ang daling maintindihan. Kasi laking mangingisda lang yun eh. Diba? Hindi naman siya naka-Bible school. Pero tinawag siya ng Panginoon. Pero si Pablo, mataas ang pinag-aralan niya bago siya na-convert. Kaya nasa kanya yung revelation ng mga justification, glorification. Sa kanya binigay ni Lord dahil pasok din sa capacity ng kanyang pag-iisip. So may kita mo yung difference nila. Pag si Luke ay magsulat ng may mga may sakit, talagang specific at particular yung kanyang pagkakasalaysay. Kasi doktor si Luke. Kaya pagbabasahin mo yung Women of Issue of Blood, pagbabasahin mo kay Luke, talagang may detail na sinabi ni Luke, ito ilang years siyang may ganito at walang gamot dito. Pag sila Matthew, Mark magsulat, ito may sakit. Yun lang diretso. Pero si Luke, alam niya detailed kasi doktor siya. And iba magsulat si Luke dahil sa kanyang background. So marami sila writers, mga kapatid. At marami nga sa kanila, hindi nga sila magkakakilala eh. Magkakaiba silang timeline. 1,000 years, 1,000 years, 1,000 years, 1,000 years. Genesis to Revelation, ang laki ng mga gap nila. Pero saan ka makakita na kahit ang laki ng gap nila, pag ipagtabi-tabi mo yung mga libro nila, iisa lang po ng mensahe. May Messiah na darating at si Jesus Christ, yon mga kapatid. Kasi kung tayo magsulat ngayon ng libro, okay, isa kay Sister Princess, isa kay Sister Annalisa. Lahat tayo magsulat ng libro ngayon. At pag ipagtabi-tabi yung libro natin, lahat tayo magkukontra-kontra. Sabihin ng isa, ang sarap ng atay. Sabihin ng isa, ayoko ng atay, kadiri yung atay. Walang unity, di ba? Hallelujah. So, pero gaano ka-amazing yung Bible dahil para silang yung gagamba ng web ng gagamba. Lahat sila connect to one another. Okay? Sino ang writer? So, paano ba malaman sino ang writer? Most of the time, sa unang verse may kita na natin yan. Bigyan ko ng example. Sa Nehemiah, chapter 1, verse 1. Nehemiah. Jonah, Micah, Nahum, Habakuk. Mali ako. Ezra, Nehemiah. Ezra, Nehemiah, Esther. So, sa Nehemiah, chapter 1, verse 1. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. So, dito pa lang sinabi na niya na si Nehemiah ang nagsulat ng Nehemiah. And then, tingnan natin sa Jeremiah. Jeremiah 1:1. Sino pwede magbasa? Medyo mabagal na ako mag-ano. Chapter 1, verse 1. These are the words of Jeremiah, son of Hilkiah, one of the priests from the town of Anathoth. Ayan. So, dito pa lang sinabi na niya na, these are the words of Jeremiah. Everything that you read in the book of Jeremiah ay sinulat ni Jeremiah. At sa Habakuk chapter 1, verse 1. Medyo mahirap hanapin yan. Sinong unang makahanap, pakibasa po. The burden which Habakkuk the prophet fixed. Ayan. So the burden which Habakkuk. So si Habakkuk ang nagsulat ng book of Habakkuk. Tapos kung gusto mo pang laliman, ano ba si Habakkuk? Ano ang kanyang occupation? Farmer ba siya? Prophet ba siya? Or hari ba siya? So, maganda tanungin nyo, sino yung nagsulat? Next question, part pa rin to ng contextual question. Ang next, mga kapatid, is, who is the audience? Okay? Para kanino sinulat ito? Hindi naman nila sinulat para sila lang makabasa.
merong mga specific people na ina-address yan sila. Kaya nga mali, mga kapatid, na magbabasa tayo na ang una nating tanong, anong ibig sabihin nito para sa akin? Hindi ka pwedeng magtanong agad nun. Tanungin mo muna ano ang ibig sabihin niyan sa panahon nila. Kasi pag ina-apply mo agad sa'yo, hindi ka naman kilala ni Jeremiah eh. Diba? Hindi ka naman kilala nila Isaiah, hindi ka naman kilala nila Pablo. So dapat ang tanungin mo, anong ibig sabihin nito kahit hindi ako nag-exist sa mundo? Kasi pag ipe-personal mo lahat ng bagay, magka-come up ka ng sarili mong conclusion. Sabi dito, kaya kanina nakausap ko siya eh. Nakausap ko si Brother Eric eh. Ito yun eh, ito yung tinutukoy oh. So wala tayong kinalaman doon agad. Meron lang tayong mga prinsipyo na ma-apply sa panahon natin ngayon, galing sa lumang panahon, pero merong specific audience na ito ay sinulat. Bigyan ko kayo ng example, ang Book of Luke. Alam nyo ba na ang Book of Luke ay sinulat para sa isang tao lang? Basahin natin ang Luke chapter 1. Okay? Alright, Luke chapter... Luke chapter 1 verse 3. It seemed fitting for me as well, having investigated everything carefully from the beginning, to write it out for you in orderly sequence, most excellent. Pakibasa, sino? Si Theophilus. Sino yan? Si Theophilus ay isang government officer. Now, si Luke, hindi siya Hudyo. Si Luke po ay Gentile. So, gustong ipaabot ni Luke sa politician doon sa Roman government na ang Kristiyano ay mababait. At si Jesus ay hindi po threat sa government. Actually, ang Book of Luke at ang Book of Acts ay isang libro lang. Pero sabi ni Luke, dahil medyo makapal na ang haba, dinivide na lang niya para hindi mahirapan si Theophilus. Tingnan niyo yung Book of Acts. Ang writer ng Book of Acts ay si Luke din. Pakibasa, Acts 1:1. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Okay, meron daw siyang una. Ano yung una na yon? Yung Book of Luke. Okay, yun ang sabi ni Luke dito sa Book of Acts. Yung una ko sinalaysay sa'yo, patungkol yun lahat kay Jesus. And then sabi ngayon ni Luke, ito naman yung continuation nun na mga follower ni Christ. Kaya ang tawag po sa amin, Christian. So pinasa to ni Luke para sa isang government official upang ipaabot na ang Kristiyano ay hindi NPA, hindi kami mga terorista, hindi kami mga rebel, pro-government po kami, support po kami, wag niyo po kaming ipahamak. So that's the purpose nun, mga kapatid. Now, si Paul, clear kung para kanino niya sinusulat, no? Romans 1:1, basahin natin. Para kanino sinulat ang Book of Romans? I'm sorry, verse 7 pala. Romans 1:7. Sige. Sa lahat ninyo na nasa Roman, mga iniibig ng Diyos, natawag ng mga banal, masa inyo nawa ang biyaya ng kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Yan. So sinabi dyan ni Pablo na sinulat ko ang Book of Romans para sa mga Kristiyano sa Roman. Kasi nga ang mga Christian sa Rome ay pinapatay, ginagawang kahiyan, pero mas maintindihan mo yung bigat nung sinabi ni Paul, nung sinabi niya sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Bakit sinabi yun ni Paul? Kasi sa panahon na yun, kahiyan ang maging Kristiyano. Pero sabi ni Pablo, hindi ako mahiya sa pagiging Kristiyano. Hindi yun hiya dahil, nahiya ako, baka pagtawanan ako. Hindi yun yung ganong hiya. Hiya to na matter of life and death. Pwede silang patayin pag sinabi nilang Kristiyano sila.
Sabi ni Pablo, gusto ko pumunta dyan sa Roman kasi gusto ko mamatay para kay Kristo. Inawat na nga siya ng mga kapatiran na huwag siya pumunta sa Rome. Kasi baka mamatay siya doon. Sabi naman ni Pablo, yun nga gusto ko. Gusto kong mamatay para kay Kristo. Yun ang sabi ni Pablo, mga kapatid. So, yan yung mga important question para makuha muna natin yung tamang context. Alright? So, pwede ko na itong burahin. So, una is contextual question. Alright? So, alam ko na, Pastor, alam ko na si Paul pala ang nagsulat, alam ko na si Luke pala ang nagsulat. Ano ang next set of question? The next set of question, ito na yung, dito na papasok yung interpretive question. Alright? Interpretive question. Dito na natin kukunin yung anong ibig sabihin nito. Ano ang point ng writer? For example, kunin natin yung pinakamadali. Psalms 23 verse 1. Ang sabi po dyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. So para magets natin, magtanong tayo. Tanungin natin, bakit tinawag si Lord na shepherd? Ano bang ginagawa ng shepherd, Sister Shane? Sila yung nag-guide sa sheep. Sila rin yung nagpo-protect sa sheep. So, ibig sabihin, kung sinabi ni David na si Lord ang kanyang shepherd, ibig sabihin siya ay, ano si David? Kung si Lord ang shepherd, ano siya? Siya ay sheep. Alright? Sabi ni David, ako ay sheep. Si Lord ang shepherd. Si Lord ang nag-iingat sa akin. Si Lord ang nagpapakain sa akin. Now, bakit nasabi ni David yun? Ano ba si David noon? Ano siya? Bago siya naging king? Siya ay shepherd. Alright? Siya po ay shepherd. Kaya naintindihan ni David ano ang trabaho ng shepherd, ginagawa ng shepherd sa kanyang mga sheep. And according sa study, ang sheep ang pinaka mahinang hayop sa lahat. Alam niyo ba yun? Ang sheep lang ang pinaka animal na walang panglaban sa kanyang predator. Hindi siya mataas tumalon, hindi siya mabilis tumakbo. Yung pang-amoy niya mahina, hindi katulad ng aso. Wala siyang mahabang pangkalmot. Napakahina ng sheep. Ang kalakasan lang ng sheep ay yung shepherd. Yung presensya ng shepherd. Yung sheep hindi nga alam saan ba kakain. Kaya kailangan i-lead siya kung saan kakain. Di yan katulad ng aso na amoy-amoy lang dyan sa gilid. Alam na eh. Ang sheep hindi ganun eh. Kahit yung tubig, di rin nila alam saan. Medyo, bobo mga kapatid. Bobo ang mga sheep. Kaya pag tinawag tayong sheep, huwag kayong kiligin mga kapatid dahil isa lang ibig sabihin nun. Mga mahihinang nilalang tayo. Kailan lang lumalakas ang sheep? Pagkasama niya yung shepherd niya. So ngayon naintindihan mo na, kaya pala, yun ang ibig sabihin ni David. Kasi alam niya ang pakiramdam ng isang shepherd. Ano ibig sabihin, I shall not want? Ano yan? Hirap na maintindihan yan. So pag magbabasa ka ng ibang translation, sinasabi doon, I have everything I need. Wala na akong ibang kailangan. Presensya lang ni shepherd, okay na ako. And nakakatawa kasi according sa science, ang sheep ang pinakamatapang na hayop pag nandyan yung shepherd. So yung mahina, tumatapang. Dahil nandyan yung shepherd niya. Pero pag mag-isa yan, mahina yan. Kaya madali silang makain ng wolf. So ngayon, as you read, oh Lord, you are my shepherd and I'm a sheep. I'm weak. I am nothing. I don't know anything to do. But you are my shepherd, Lord, and I shall not want. So now, ramdam mo na, di ba? Yung bigat ng text, tumatagos na, mga kapatid. Praise God. So you have to ask question.
Bakit sinabing shepherd? Another example, John chapter 15. Yung sabi ni Lord, I am the vine, you are the branches. Bakit kaya Kenneth tinawag tayong branch, tas si Lord yung puno? Bakit tingin mo tinawag tayo ni Lord na tayo yung sanga, si Lord yung puno? Tingin mo? Kasi we are like, parang, Shepherd. Oh. God made us like Him. Mhm. Right? That's a good point. And saan nabubuhay yung sanga? Pag nakakonect siya sa puno. Pag pinutol mo siya, wala nang kwentang ano yan. Hindi na yan siya ng fruit niya. Tinatapon na yan sa apoy. Kasi wala na siyang nutrients, hindi na siya connected eh. So, ang ibig sabihin pala nito, kailangan connected tayo lagi sa Panginoon. Dahil tayo ay mga sanga lamang. Ang sanga hindi nabubuhay kung wala ang vine. Kaya sabi ni Jesus, I am the vine, mga sanga lang kayo, huwag kayong mayabang. Without me, you can do nothing. Doon niya rin sinabi yun, without me, you can do nothing. So, mas naintindihan mo na, mga kapatid. So, you just need to ask question. Mapapansin mo ano yung word na palaging inulit-ulit ni Lord. Tanungin mo yon mga kapatid. So, sa Bible, punong-puno po yan ang tinatawag nating mga metaphors, metaphors or mga simile, mga kapatid, no? Para lang mailarawan, para lang magets natin. Kaya lang para lang magets natin yung picture. Kasi hindi natin maintindihan kung walang gagamitin na example. Halimbawa, nakita ko si Brother Alejandro, ang bilis tumakbo. Mas gusto ko ikwento sa inyo. Paano nyo mai-imagine yung kwento? So sasabihin ko, huy, pambira, nakita ko si Brother Alejandro, parang kabayo tumakbo eh. Now, alam natin hindi siya kabayo, pero na-imagine natin, mabilis yun ah. Kasi mabilis yung kabayo eh. So, ang Panginoon, ganun din siya. Gumagamit siya ng mga parables, mga metaphors, simile, para lang magets natin yung overall picture. Bigyan ko ng example. Matthew chapter 5, verse 13 to 14. Pakibasa, Brother JP. 13 to 14. Kayong asin ng lupa, Mhm. kahit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalam? Wala nang ano pa ng kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Alright? Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng bundok at hindi may tatago. Alright. So may kita nyo may nilarawan sa atin dyan, dalawa. Ano daw tayo, sabi ni Jesus? Una, tayo ay asin. Right. And then ang sabi naman, ilaw. Tayo daw ay ilaw. So magtanong ka habang nagbabasa, bakit ba tayo tinawag ni Lord na asin? Bakit tayo tinawag ni Lord na asin, Brother Eric? Ano bang meron sa asin? Maalat. Kasi maalat tayo. Ano pa bang ginagawa ng asin? Pangbigay ng lasa. Di ko nga alam na pati pala sa cake at ice cream kailangan ng asin. No, dahil mawala ng taste. Ano pa ginagawa ng asin? Di ba nung lumang panahon, wala pang ref noon. Para ma-preserve yung isda, binababad sa asin para hindi agad masira. Wala pang refrigerator noon. Ano pang ginagawa ng asin? Tanggal malas to. Pangtanggal malas. Dami na nating interpretasyon, mga kapatid. So, ang tinutukoy ni Jesus, sa mundong pabulok sa kasalanan, tayo yung nagpipreserve ng righteousness.
Tayo yung dahilan bakit nananatiling may mabubuting nangyayari sa mundo kasi andito ang church, nagpe-preserve. Kaya hindi nila matuloy-tuloy yung same-sex marriage na yan fully, yung abortion na yan kasi may iglesia na hinaharangan yung mga gusto nilang gawin kasi yung mga asin na preserve. At kailan lang daw nawawala yung lasa ng asin? Pag ito ay nadumihan. So, malalim ibig sabihin nun. No, nawawala ng kanyang lasa. And then, tinawag din tayong ilaw. Alam naman natin ano ang ilaw. Liwanag, direksyon. O dapat tayo ang maging ilaw, hindi ang maging katitisuran. Okay? And then, isa pa. Isaiah 64:8. Sino pwede magbasa? Meron pang isang figurative speech dyan. Isaiah 64:8. Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kami ang malapit na putik at ikaw ay magpapaliw sa amin. Ang lahat ay gawa ng inyong kamay. Alright. Ano daw yung ginamit dyan? Sino daw tayo? Tayo ay putik. Clay. At si Lord yung, ano sa Tagalog yung potter? Oo. Hindi Harry Potter, mga kapatid, no? So tayo daw ay clay, si Lord ang potter. Ano ibig sabihin yan? Yung shape ng clay, nakadepende sa kamay ng potter. Right? So si Lord ang nagmo-mold sa ating buhay. Right? Siguro iniisip mo yung problema mo, ba't ganito, ba't ko to naranasan? Pero di mo alam, part yun ng paghuhulma ni Lord sa life mo. Kasi pag ikaw humulma sa sarili mo, ang pangit ng pagkahulma. Right? Pero pag si Lord ang mag-shape ng ating life, now you get the picture, mga kapatid. Right? So you ask question, bakit tayo tinawag na clay? At bakit si Lord ang potter? Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Mold me, Lord. Make me, Lord. Shape me, Lord. Help me to be the person you want me to become. I'm only a clay. You're the potter. That's the power of the Word of God, mga kapatid. Right? And then last, after ng contextual question, interpretive question, last set of question ay ito na yung application. Alright? So, paano mo na ngayon mai-apply sa life mo yung nabasa mo? After mo nabasa yung you are the light of the world, you are the salt of the earth. So, tanungin mo na ngayon, Lord, how can I be light in this world? Lord, how can I be a salt of this earth? Paano ko ba yun magagawa? Siguro simulan ko muna sa paggawa ng mabuti. Simulan ko muna sa tumulong sa mga nangangailangan. Magpautang sa mga gipit. Yan. At di ko nasisingilin, Lord, yung mga may utang pa sa akin. Ikaw na bahala. Or kaya simulan ko muna sa lulutuan ko muna ng pagkain yung aking kapitbahay. Pakainin ko siya. Dadamihan ko na asin, di ba? Kasi akong asin ng mundo. Yan. So, i-apply mo na sa sarili mo. And then, kung nabasa mo yung Psalms 23, the Lord is my shepherd. Lord, paano ba ako maging obedient na sheep sa iyo, Lord? Na susunod ako sa iyo at hindi ako kambing. Yan, ang pinakamahirap yung kambing, di ba? Sobrang tigas ng ulo ng mga yan eh. Kaya kinakatay agad yan eh. Yung mga kambing. Kasi ang kukulit niyan. Meron din naman sa sheep na tinatawag na mga black sheep. Yun yung mga sheep na humihiwalay lagi sa grupo, gusto magsarili. Gusto niya siya lang mag-isa. Ayaw niya ng fellowship. Kaya yun yung inaabangan ng mga wolf at mga lion. Ang mga lion, hindi yan makasugod ng grupo. Takot yan sila sa grupo. Nag-aantay lang yan na may isa na humihiwalay. Kaya yung mga pahiwa-hiwalay dyan, talagang... Si Satan, tinawag siyang roaring lion, seeking whom he may devour. So nakikita mo na ngayon yung mga picture, mga kapatid. And then yung
I am the vine, si Jesus ang vine, I am the branches. Lord, how can I stay connected with you? No, application. Mag-pray ako lagi, magbasa ako lagi ng Bible, attend ako lagi ng Bible study, hindi lang para sa pagkain mamaya, may adobo mamaya, kundi para maging connected palagi sa iyo, Lord. Praise God. So, basically, ito lang po yung kailangan nating gawin when we read the Bible. Ask who is the author, ano ang type ng book, and then you have your interpretation according sa guidance ng Holy Spirit. Praise God. So, to put it in, sum it up mga kapatid, you just need to ask the question, sa contextual, what does it say? Okay, anong sinasabi? And then, dito sa interpretive, what does it mean? May stretch tayo dito. What does it mean? Anong ibig sabihin? And then sa application is, what should I do about it? Alright? So, yan po mga kapatid yung ating gagawin. So, bigyan ko kayo ng assignment. Okay? Mamili na kayo right now ng isang passage and verse sa Bible na inyo pong babasahin, and then share to us what does it say, what does it mean, and what should I do about it this Friday. Okay? Walang absent. Baka magulat ako, ba't walang tao? Wala nang tao. So, kailangan mag-share kayo ng isang verse. Hanap kayo ng isang verse na mayroong ibig sabihin na mga matalinghaga, and then atin pong pagbulay-bulayan, mga kapatid. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Yung mga may Bible, hawakan nga natin yung ating mga Bible sa ating puso. Ilagay natin dito sa ating dibdib. Praise God. Lord, salamat Panginoon na nandito ang iyong salita, Lord God, na siyang nagbibigay ng encouragement sa amin. Maraming beses, Lord, naiiyak kami, Lord, every time that we read your word. So I pray, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ay turuan mo na magbasa ng Bible palagi upang lumago kami, O Diyos, sa aming spiritual life. Gabayan mo kami na magtanong ng mga dapat at tamang tanungin, O Diyos, upang makuha din namin ang kasagutan galing din sa iyo. Ikinagagalak mo, Panginoon, tuwing kami ay nagtatanong dahil, O Diyos, dito ka nangungusap sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Like kinu-quote namin, Lord, since mga bata pa kami, I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I keep it in my mouth and in my heart. I meditate therein day and night. So teach us, Lord, to love the Bible, to love your word, O God. And all the glory belongs to you. In Jesus' name,